Matitikman ko na after so many years of longing to taste Chef Arby's Bibingka Galapong. Matitikman na natin siya. Nagpunta ako kahapon, niyaya akong dalawang barkada ko ng college. Sabi ko, punta tayong Binyan, punta tayo kay Chef Arby and tikman natin yung Bibingka Galapong. And also gusto kong matry yung queso de bola cake. Unfortunately, pagdating namin doon, mga 2:30, ang haba ng pila. Kasi Sunday and Monday pala, sarado sila. We had lunch sa katapat lang na chicken restaurant, parang ganon. Tapos bumalik kami mga 3, 3:30, haba pa rin ang pila. So we had no choice. Pumila kami. Tapos pag dating namin doon sa may counter, wala na silang binibentang per slice. Gusto ko lang talagang bumili ng isang slice lang ng queso de bola cake. Siguro kung pumila kami na maaga, nakabili pa ako. Meron siyang whole cake na 1.3. Kaso walang GCash. So, kakapusin kami ng cash. Hindi na ako nakabili. Bibingka na lang. Tapos, bumili na lang ako ng peach mango cake. Yung bibingkang naabutan ko na lang is yung bibingka galapong, which is the regular. Tapos, yung bibingka galapong ube. Yung bibingka galapong yema, wala na. Parang last na yung nasa unahan ko. Tinimbang ko yung regular, nasa around 270 to 275 grams each. Ito siya. Mabigat siya. And then yung ube naman, nasa 330 to 350 grams each. Ito yung ube. Ito yung regular. Inedit ko na tong dalawa para matry ko. Ito kasi galing ref. Dito na ako sa gitna. I-ano na natin. Buksan natin. Yan siya. Meron siyang salted egg sa ibabaw. Ayun, salted egg, salted egg. So ito na, first bite ever of the famous Bibingka Galapong ni Chef Arby Manapan. Let's go! First time ako makatry ng ganitong klaseng bibingka. Ganitong texture ng bibingka, hindi siya yung cakey, hindi siya fluffy. Siksik siya, malambot, very moist. Masarap siya. Masarap siya and definitely mabigat sa tiyan kasi super siksik. Kahit itong maliit na piece na to, kalahati, ay nakagatan ko pa, mabigat pa rin. Ewan ko, ako hindi ko kayang ubusin yung isang buo unless gutom na gutom ako. Marami na ako nakain ng bibingka. Ito yung first time na ganitong texture na natry ko. Bago ako mabusog dito, try na natin tong ube. Medyo natusta lang to kasi in-air fryer ko nga. Normally, ganito yung tsura niya. Hindi masyado burnt yung cheese. Ito yung ininit ko. Masarap yung halaya. Tagalin muna natin yung cheese. So, ito yung cheese. 2 slices. May salted egg. And then yung ube. Pero try natin kung may ube siya sa loob. Biyakin natin sa gitna. Meron din. Let's go for the perfect bite. Hindi ito yung traditional na bibingka na pinibenta pag mga may simbang gabi. Hindi siya ganung klase yung texture na talaga kakaiba. Masarap, masarap. Yung texture ng puto, saka yung peachy-peachy, pagsamahin mo, kapalan mo, parang ganun yung texture niya. So hindi siya cakey, hindi siya crumbly. Perfect for breakfast, merienda. Yung isang buo, hindi kayang ubusin. Malaki siya. So, dito na tayo sa cake. Peach mango cake. Yung base niya is a chiffon. So, i-assume ko na yung chiffon cake nito, yung base ng chiffon cake, is the same as the chiffon na probably ginagamit niya sa queso de bola cake. Nabango siya. Meron pala siyang almonds. Ayan, sliced almonds. Buti nga nakasurvive to kasi so nakuha namin itong order mga around 4 na. Tapos nakauwi ako mga 11 p.m. Ang dami namin pinagkwentuhan kasi. So, na-try na natin yung peach mango cake. Gusto ko matry muna yung pinaka-chiffon. It's a little bit sweet for my taste and then medyo buhagag yung texture niya. Kasi may mga chiffon na pag kinagat mo, malambot lang, smooth sa bibig mo. Ito parang may mafe-feel kang,
yung mga crumbs, parang buhagag siya. Dito mo makikita na parang yung texture niya, a little bit grainy, pero malambot and moist. Yun lang, a little bit sweet for my taste. Try naman natin ang may whipped cream. Masarap yung whipping cream. I don't know kung anong gamit niya, pero hindi ko masyado nalalasahan na ano siya, yung mga non-dairy na whipping cream yung ginamit. But definitely, it's a non-dairy whipping cream to make it more stable. Kasi kung heavy whipping cream to, hindi siya magsusurvive. Ng 11 PM na ako nakauwi. Wala siyang mouthfeel na it's giving yung mga non-dairy whipping cream. Kasi minsan may aftertaste sila. And you can tell yung sponge niya or yung pinaka-chiffon. Medyo grainy yung texture ng cake. Pero etong kanyang galapong, bibingka galapong, masarap. Last bite na. Hindi siya matamis. Hindi rin siya maalat. Saktong-sakto yung timpla niya. Nakakabusog, guys. So I'm glad na tikman ko finally yung famous bibingka galapong ni Chef RV. After so many years of craving. Ang layo kasi, dito ako sa Bulacan. Sa Binyan. Although dati nag-workshop ako sa Muntinlupa, malapit na pala yun sa Pedro Binyan. Sana dati ko pa alam. So dati ko pa nadayo. Talagang sila yung gumagawa ng galapong nila. Ang galapong is parang fermented rice. Or sinosoak nila yung rice parang overnight tapos kinagrind. And yun yung ginagamit para dito sa bibingka nila. Parang traditional na ingredient sa mga Filipino desserts, yung mga kakanin. Ayun. Galapong yung ginagamit. Di sila gumagamit ng commercial flour like rice flour or glutinous rice flour. So they make their own galapong talaga. Kaya kakaiba yung texture niya and yung lasa. So kung gusto niyo rin ma-experience yung bibingka galapong ni Chef RV, punta na kayo ng Binyan kay Chef RV. I-waste nyo lang Chef RV Manabat. Ayun, parang buong street. Isa yung Manabat Street. Tapos, ayun, kitang-kita nyo na. Basta may red na logo, tapos elephant, yan, Chef RV Manabat na yun. Wala lang silang dine-in, yung store nila, mahaba yung pila, siguro pag weekday hindi ganun kahaba. By batch lang yung pagpasok sa may counter, pag na-order nyo na, inabayaran, another pila sa labas, tapos doon na yung pick up para sa mga orders nyo. Mabilis naman siya, kahit mahaba yung pila.